Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay dito makikita sa unang hari, Kapitulo 16, versikulo 1 hanggang 5. Ito po ang nakasulat. Ito ang mensahe ng Panginoon laban kay Baasya na sinabi niya sa pamagitan ni Jehu na anak ni Hanani. Pinabangong kita mula sa lupa at ginawang pinuno ng mga mamayan kong Israelita. Pero sinunod mo ang pamumuhay ni Jeroboam at ikaw ang naging dahilan ng pagkakasala ng aking mga mamamayan. At ginalit mo ko dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya lilipulin kita at ang iyong pamilya katulad ng ginawa ako sa pamilya ni Jeroboam na anak ni Nebat. Ang mga kabilang sa pamilya mo na namamatay sa lungsod ay kakainin ng mga aso at ang mamamatay sa bukid ay kakainin ng mga ibon. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghari ni Baasya at ang mga ginawa niya ay pagtatagumpay ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pangyayag ngayong gabi ay mababasa sa unang mga hari, chapter 16, verses 6 to 10. Nabatay si Baasa at inilibing sa Tirsa. Ang anak niyang si Ela ang humalili sa kanya bilang hari. Sinugo ni Yahweh ang propetang si Jehu upang ipahayag kay Baasa at sa kanyang pamilya ang kanyang hatol laban sa hari. Gayun din naman dahil sa kanyang pagsunod sa mga kasalanan ni Jeroboam, nilipol din niya ang buong angkan nito. Naging hari ng Israel si Ela na anak ni Baasa noong 26 na taon ng paghahari ni Asa sa Juda. 2 taon siyang naghari at sa Tirsa nanirahan. Pinagtaksilan siya ni Simri na pinuno ng kalahati ng hukbong gumagamit ng karwahe, samantalang lasing si Ela sa bahay ni Arsa na tagapamahala ng palasyo sa Tirsa. Pumasok si Simri sa palasyo at pinatay si Ela at siya ang pumalit na hari. Nangyari ito noong 27 ng taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Ito lang po. Lagi tayo pong magpuri sa Panginoon at magpasalam sa kanyang mga biyaya. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Unang Hari, chapter 16, verses 11 to 15. Nang magsimulang maghari si Zimri, pinagpapatay niya ang buong pamilya ni Baasya. Wala siyang itinirang lalaki kahit sa mga kamag-anak at mga kaibigan ni Baasya. Pinatay ni Zimri ang buong pamilya ni Baasya ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propetang si Jehu. Sapagkat ginalit ni Baasya at ng anak niyang si Ela ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, dahil sa mga kasalanang ginawa nila na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita sa pamamagitan ng pagsamba sa walang kwentang mga Diyos-Diyosan. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Ela at ang lahat ng ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ang paghahari ni Zimri sa Israel. Naging hari ng Israel si Zimri noong 27 taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Doon siya tumira sa Tirsa, pero 7 araw lang ang tinagal ng paghahari niya, habang nagkakampo ang mga sundalo ng Israel malapit sa Gibeton na isang bayan ng mga Pilisteo. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay mula po sa Book of 1 Kings chapter 16, verse 16 to 20. Nabalitaan nila na pinatay ni Zimri ang hari. Kaya, nang araw ding iyon sa kampo, ginawa nilang hari ng Israel si Omri. Si Omri ang commander ng mga sundalo ng Israel. Umalis agad sa Gibeton si Omri at ang mga lahat ng kasama niyang mga Israelita. At sinalakay nila ang Tirsa. Nang makita ni Zimri na naaagaw na ang lungsod, pumunta siya sa tore ng palasyo at sinunog ang paligid nito. Kaya namatay siya. Nangyari ito dahil sa mga kasalanang ginawa niya. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon at sumunod siya sa pamumuhay ni Jeroboam at sa kasalanan na ginawa nito, na naging dahilan ng pagkakasala ng mga Israelita. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Zimri at ang tungkol sa pagre-rebelde niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Amen. God bless po.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isishare ngayon ay makikita sa unang mga hari, Kapitulo 6, versikulo 21 hanggang 24. Ito po ay para kay Mera Flor. Ito po ang nakasaad. Nahati ang mga mamayan ng Israel sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay gustong maging hari si Tibni, na anak ni Ginat. At ang isang grupo naman ay gusto si Omri, pero mas malakas ang mga pumapanig kay Omri kaysa sa mga pumapanig kay Tibni na anak ni Ginat. Napatay si Tibni at si Omri ang naging hari. Sumunod naghari si Omri sa Israel noong ika-31 taon ng paghari ni Asa sa Juda. Naghari siya sa loob ng 12 taon. Ang 6 taon nito ay doon sa Tersa. Bilinin niya kay Shimer ang bundok ng Samaria ng 70 kilong pilak at pinatayo niya ito ng lungsod. Tapos pinangalanan niya itong lungsod ng Samaria mula sa pangalan ni Shimer na siyang dating nagmay-ari ng bundok. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ng Panginoon. God bless. Hello po, ang aking Bible verse for today is from 1 Kings chapter 16 verses 25 to 29. Verse 25. Ginawa rin ni Omri ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Naging masahol pa nga siya sa mga nauna sa kanya. Tumulad siya kay Jeroboam na anak ni Nebat. Ibinunsod din niya ang mga Israelita sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya't nagalit sa kanila si Yahweh. Ang iba pang ginawa ni Omri at ang kanyang katapangan ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay si Omri at inilibing sa Samaria. Humalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Ahab. Nagsimulang maghari sa Israel si Ahab na anak ni Omri noong ika-38 na taon ng paghahari ni Asa sa Juda. Sa Samaria siya nanirahan at naghari sa loob ng 22 taon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. God bless! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at tayo po ay narito muli, na tayo ay nagpapatuloy sa ating ginagawa na devotion sa bawat araw. At ang tinalaga po sa atin ay ang 1 King chapter 16 verse 30 to 34. So sabi po dito, mas masama si Ahab na anak ni Omri kaysa sa lahat ng hari ng Israel na nauna sa kanya. Hindi lang niya pinagpatuloy ang mga kasalanan ginawa ni Jeroboam na anak ni Nebat, kundi pinakasalan din niya si Jezebel na anak ni Etbaal na hari ng mga Sidonyo. Pagkatapos sinamba at pinaglingkuran niya si Baal. Nagtayo siya ng altar para kay Baal sa templong ipinagawa niya sa Samaria. Gumawa rin siya ng rebulto ng Asira, kaya't lalo pa nagalit ang Panginoon, ang Diyos ng Israel sa kanya, kaysa sa lahat ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya. Nang panahon ng paghahari ni Ahab, itinayo muli ni Hiel na taga Betel, alunsod ng Jericho. Nang itayo niya ang pundasyon nito, namatay ang pangalan niyang anak na si Abiram. At nang matapos niya ang mga pintuang daan nito, namatay naman ang bunso niya si anak na si Segob. Nangyari ito ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Josue na anak ni Nun. So dito po makikita natin na mas lumala habang napapalitan yung mga hari ay wala pong naging matuwid sa paningin ng Panginoon, bagkus ay mas lalong lumala yung kasamaan ng Israel. Dito makikita po natin na kung magpapatuloy yung kasalanan ng mga naunang hari, talagang mangyayari po ay talagang mawawasak sila. Patuloy silang patuloy silang mabubulid ng matindi sa pagkakasala. At ang matindi pa dito sa ginawa ng hari na ito ay pinakasalan niya yung si Jezebel, At siyempre, nung pinakasalan niya si Jezebel, talaga nagkaroon pa lalo ito ng mas matinding kasalanan sa Israel. Dahil nahimok na sumamba kay Baal yung mga Israelita, At tinalikuran nila ng Diyos. So, dito po natin makikita na talagang magkakaroon ng matinding galit ang Diyos dahil tumitindi yung kasamaan. So, dito
talagang kinaputan ng Diyos yung Israel, no? Kung ikukumpara ito doon sa mga naunang mga hari, kasi nga patindi ng patindi, no? Yung bawat pumapalit ay tumitindi yung kasamaan. So dito natin makikita na yung babala, no, na kapag patuloy ang pagsama talaga, talagang nandyan yung paghatol ng Panginoon. At dito po natin makikita na yung mga matinding pagsuway, no, sa ating Panginoon ay disgrasya po talaga yung aabutin. So nakita natin na itong mga hari nito ay talagang damay pati yung kanilang pamilya sa mga namatay, no, na talagang kumbaga talagang kung ano yung sinabi ng Panginoon ay ito po talaga yung mangyayari. So yan po yung kabuuan ng ating devotion na sa chapter 16 verse 30 to 34. So God bless everyone. Magpatuloy po tayo, no? Sa bawat araw tayo po ay makapagbasa ng isang chapter at malaki po may tutulong nito para sa ating spiritual na buhay. God bless everyone.